Breaking news po mga mahal kong mga kababayan. Naalala nyo po si Vico Soto na meron siyang malaking revelasyon na pinost niya sa FB at naging viral. At dito sa mga interview po ni Julius Babaw at ni Corina Sanchez, dito po sa kalaban niyang natalo na si Sara Diskaya na isa pong kontraktor ng DPWH. So dito mga kababayan, pinakita po niya yung mga pagmamay-ari niya, mga property niya, na yung bahay niya parang sinlaki po ng mall at yung sasakyan ay merong 40 piraso na mga American cars na nagkakahalaga po ng $40,000 hanggang $100,000. Kung i-convert natin sa peso, pumapalo po ito ng 3 million hanggang 5 million pesos. So, 40 po yon, minultiply natin, 228 million pesos. Ngayon po, dito kasi nagkakaroon po ng mga investigasyon dito sa anomalya ng floodway control project na talagang grabe. Pag umuulan, baha na. Dito sa Senado na baha, pati si Senador Marcoleta na buwisit. So dito mga kababayan, ipapakita ko sa inyo itong interview ni Julius Babaw kung bakit sila yumaman at sobrang yaman kasi bilyon-bilyon ang mga project dito mga kababayan na nasasangkot yung mga congressman. Grabe sila, halos 67 na congressman ang mga kontraktor na yung project ng gobyerno, sila din ang mga gumagawa. So, ibig sabihin mga kababayan, ang lalaki ng mga kulimbat na mga ito. Ngayon po ito, isasalaysay po nila bakit sila yumaman. Dito po mga kababayan na ito po. Kaya sabi namin ang hirap nito, doon na lang tayo sa City Hall noong time na yun. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nung nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nagbid lang at saka nagkaroon ng opportunity at ginandahan lang namin po ang gawa namin, tuloy-tuloy. Maliit lang na project to. Maliit lang po, hanggang lumaki ng lumaki, hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin, hanggang naging malalaki na po yung mga Ano projects yung namin. nakuha yun sa DPWH? Di ba ang daming, ano nga sabi nga nila, Bidding. madaming bidding, red Mag-bid. tape, mga ganun. Yes. Hindi, wala. bid lang po. Oo, Bidding. Paano kayo talagang nakalusot doon sa bidding? Yung prices namin lower than Lower. yes. Oo. Mga gano'ng kadaming project nyo sa isang taon? Noong time sa na yun, gobyerno. parang 10 yata, masaya na tayo. Oo, na. parang dati noon, pag umabot na kami ng mga 50 million, Wow. Na maliliit. na maliliit, na maliliit yun, sama-sama. Oo. 4M, 5M, parang accumulated. Masaya na kami. Oo. Oo. Pero nung tumagal-tagal po, parang overwhelmed din kami at minsan pangit din palang kumuha ng napakaraming maliliit. Parang mas maganda pala na kumuha ka na lang ng Isang kahit malaki. mga isang malaki o dalawang malaki para yung pagbabantay at monitor mo, dalawa lang halos. Kaysa kumuha ka ng 10 maliliit na tag 5 million o di ka tag 10 million. So yung management mo, hindi ganun karami at hindi rin karami yung set ng equipment na pwede mo gamitin sa... Pati documentation niya. Pati documentation niya, mahirap pag masyadong marami. Anong malaking project ang nagawa nyo na nagpabago ng buhay nyo? Actually, marami eh. Kasi Marami. nagsunod-sunod eh. Sunod-sunod na. Nagsabay-sabay pa nga eh. Tapos, dahil sa mga ahensya ng gobyerno, hindi ko mo naman talaga kailangan ng sobrang laki ng puhunan kasi may mobilization naman po yan. So, yun lang naman piniikot namin ng piniikot at may tulong ng kaperasong tulong ng bangko. Yun lang po. Saka importante yung trust nila sa inyo. Yes. Hindi dapat masira. Opo, Yes opo, po. opo. So yun na, nakapagawa na kayo ng mga sunod-sunod na project. Paano nabago nito yung buhay ninyo? Ano mga changes na nangyari? Siguro ang sa buhay, personal life namin, hindi na kami nag-iisip kung, or hindi kami natatakot mag-grocery, na on a budget, with 4 growing kids. O mga kababayan, napansin nyo po, galing po sa sariling bibig na talagang yumaman po sila mula nung magsimula sila na maging kontraktor at manalo sa bidding sa pagkuha ng mga project ng DPWH mula 5 million, masaya na sila daw noon, pero nung tumagal-tagal, hindi sila nasihan.
So, mas kumuha po sila ng malalaking project. So, billion-billion na ito, mga kababayan. Doon, hindi na nila iniisip kung ano yung magagasto nila. Hindi nila iniisip kung maghihirap sila kinabukasan kasi marami na silang pera. So, mga kababayan, itong isyong ito ay napakalaking iskandalo ito dahil po sa mga substandard na mga project ng floodway control natin sa Manila, sa Bulacan, entire the Philippines, nagkaroon po ng problema dito. Mga kababayan, dito po, napakalaking corruption ang nangyari sa DPWH. Ngayon po, magbabacktrack po tayo, puntahan po natin yung kanilang bahay. Ito po mga kababayan ha, para lang makita nyo po mga kababayan kung gaano sila kayaman. Yung bahay nila, napakalaki, singlaki ng mall. 40 na sasakyan na mamahalin. Ito po mga kababayan, para po makita nyo at ma-imagine nyo gaano sila kayaman. Kung gaano naman sila kayaman, dito naman mga kababayan, paano na bangkorote ang kaban ng bayan ng Pilipinas? Paano naghirap yung mga Pilipino? Itong mga nagdaang mga baha, maraming namatay, naanod na mga bahay. Yung ekonomiya natin lumubog dahil sa kanila nagkaroon ng economic sabotage. Kasi mga kababayan, pag napatunayan sila na talagang guilty sila sa ginawa nilang pangungulimbat sa pera ng kaban ng bayan sa pamamagitan ng dito sa mga project na substandard at mga ghost project, makakasuhan po sila. Ito po, backtrack po tayo. Ito po yung bahay mga kababayan na. I-check po natin yung bahay. Ito po. Ayan yung bahay. Mala Palasyo, mga kababayan. Kita nyo po yung mga grabe ang sala. Grabe ang chandelier. Ayan mga kababayan. Sinlaki ng building. Grabe ang sala. Grabe ang dining. Iyan po, mga pailaw, mga internal design. Grabe. Ito na. Niyo po ang inspiring na kwento ni na Kuya Curly at Ate Sara. Lumaki po sila sa hirap, pero dahil naging matagumpay ang kanilang negosyo, itinuturing na silang mga bilyonaryo. O yan. Ano ba nila ito nagawa? Mga kababayan. Mapapanood niyo po mamaya yan. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaws channel. Ito na po. Gano'ng karami Ito po na ang mga sila sasakyan mga kababayan. Parang dito sa baba, parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus. 40. Mga 40 plus. Ano-anong klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan kami. Oo, nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na Hindi. nga. Hindi na nga, kasi dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata as ano. O kita nyo mga kababayan, hindi nila nagagamit lahat itong 40 na piraso na sasakyan na ito na grabing mamahal mga kababayan. Sinasabi dito, nagagamit nyo ba itong mga sasakyan? Ay hindi na nga po eh. Parang gustong sabihin na nangangalawang na nga eh. O eto pa. Panghatid sa Yung school. hatid sa school yung mga bata. Or, kaya yung Grabe kasi, mga kababayan yung no. anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So, Isipin nyo mga kababayan 2 hanggang 4 lang yung mga anak pero ang sasakyan 40. Grabe yung parking nila mga kababayan para silang may garage, sports car garage. Grabe, ang yaman nito. Bilyonaryo na nga ito eh. minsan ginagamit nila. Ano-anong klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So ito yung Cadillac, white and black. And black. Ito yung Terno. sports niya, sports edition. version. Yes. Okay. Oo, 20, ano yata yan? 20... Basta, Oo, something ganun. 20 something, oo. O mga kababayan, alam nyo ba kung magkano ang presyo ng Cadillac American cars? Depende po kung SUV or sedan. Yung sedan po mga kababayan, pumapalo ng around 2 to 3 million pesos. Yung full SUV, nasa 5 million. Pagka sa pera po ng Amerika,
$40,000 hanggang $100,000. Grabe mga kababayan. So kinompute ko yan, around pumapalo siya ng 228,000 million. 200 million, 28,000. 228 million pala. Grabe, ano? And then, syempre, yung Lincoln Navigator, ito yung una na bili namin. Tapos yung, yung black pa lang una na bili namin. Tapos yung white, gusto kong may white din siya. Black and white. Black and wow, white. black and white. Yes. Eto isa, Denali. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito, gas. Mga kababayan, alam nyo ba magkano ang Denali po at GMC Denali? Ito po, GMC Denali po GMC Denali price. Ito po mga kababayan, $41,800. Yung Terran Denali at $54,100 yung Yukon Denali at $78,200 yung Canyon Denali. Starting at 52,200. Grabe mga kababayan, magkano ang Sabihin natin 78,200. 78,200 times 57. O mga kababayan, kulang-kulang 5 million, 4,457,000 pesos ang isa. Grabe. So, ito si black and white. And then, eto, nakita ko to, sinerge ko talaga sa walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube. Oo, na-search ko, Grand Wagoneer, parang jeep. So, wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. galing sa O kita nyo mga kababayan na galing mismo sa kanilang mga bibig, talagang pinangalandakan nila itong mga property nila na mga mamahaling mga sasakyan na wala ka pang makikita na mga sasakyan kahit isa dito. So, ibig sabihin, galing lahat sa abroad. Grabe mga kababayan. Ito na ba ang katas ng flood control project? Itong sinasabi ng mga netizen, nagtatanong lang po ito. Grabe talagang nangyaring ito, mga kababayan. Sinasabi nga ni Senador Marcoleta at iba pang mga senador, talagang ito yung history ng isang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Grabe. Ito na po. saan to? Pinaship ko from the US. From the US. It's an American car. Yes, it's an American car. Oh. Yeah. Bakit nagustuhan mo to? Ewan ko, ang ganda ng body niya Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda, gusto ko red. Nagmamaneho ka rin. Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod, yung Suburban, Sa'yo. dito na yan, local ko na nabilit Local yan. na lang. Oo, si Suburban. Tsaka si Wow, ganda. Alphard. Oo. Ganda naman ito. Oo. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse Oo nga kasi eh. para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. So, here naman, mga pick-up tong dalawang to. Natuwa naman kasi ako sa kanyang lalaki niya So, ito yung Dodge Ram. And then, the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda ng suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito rito, no? Pilipinas. And the color red itself kasi bihira yung red na color nito. Nice. And then, the O mga kababayan, alam nyo ba kung magkano ang Dodge Ram? Yung presyo po, pumapalo po ng 5 million. 5.25 million pesos with the 2025 Ram 1,500 Rebel Crew cab price at 4.9 million pesos and the 3.0L Hurricane engine variant at 5.25 million. Grabe mga kababayan. Talagang mga mamahalin at mga high-end na mga sasakyan. 40 piraso. Talagang nalula ako dito na para kang nagpa-park sa isang SM, yung kalaki ng kanilang grahe na parking, na parang may parking fee. Mga kababayan, grabe, nalulula ako dito. Ito po. Toyota Sequoia.
This is the TRD Pro. So more sports, tapos ito yung Capstone, yung high-end niya. High-end version. And then ito sa mga unang sasakyan na na-purchase namin, yung X5, tsaka yung F-Pace. F-Pace na Jaguar. Jaguar. Jaguar naman to. Yes. O mga unang sasakyan namin to. Anong pinakalagi niyo nagagamit? O mga kababayan, alam nyo ba yung isa nilang nabanggit na Toyota Sequoia Price? Toyota Sequoia Cars. Alam nyo ba magkano po ang presyo? 68,575 US dollars. And the new model in the Philippines, 9.85 million to 17.18 million. Grabe mga kababayan, ang mamahal. While used models in the Philippines can be found for 2.988 2,988,000. Grabe mga kababayan. Gamit na sasakyan. Yung Rolls. Dito tayo, dito. Di Ay, tayo. dito pala. Yan. Ito parang hindi na nagagamit to, Sarah. Ito yung one of the first cars na meron talaga kami is this Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So, Wala, ayan. isa sa pinakauna namin na Ito sasakyan. yung Hindi namin tinatanggal. GLS, Mercedes-Benz, GLS. One of the S-Class series ng Benz. Mga kababayan, yung Altera po, Isuzu Altera, pumapalo lang po ng 700,000. 285,000 pesos to 698,000 pesos. So, ito yung unang-unang sasakyan nila na nabili sa pamamagitan ng pagyaman nila sa DPWH. Ito po. SUV din siya, hanggang likod, 3 row siya. And then the Volvo XC90. Ito yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. Ang anak ko, ewan ko, anak ko gumagamit nito. At least gagamit na rin pala. Yes. Kahit paano, oo. no? Yes. Napakaswerte naman ng mga anak nyo. Oo. And this is one of the most expensive purchases na kotse noon. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. Range Rover. O mga kababayan, yung binanggit niya po na na Volvo EC90, magkano po yun? $81 or $81,000, 290. Magkano po sa peso yan, mga kababayan? 81,000. Grabe mga kababayan. 81,000 na lang. Times 57. Grabe mga kababayan, 4.6 million. Ang lupit. Ano pang ito pinakamahal daw. I-check natin pinakamahal na kotse nila. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. Ang anak ko, ewan ko, anak ko gumagamit nito. At least gagamit na rin pala. Yes. Kahit paano, oo. no? Yes. Napakaswerte naman ng mga anak nyo. Oo. And this is one of the most expensive purchases na kotse noon. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. Range Rover. Oo. So, pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap. Mga anong taon yan? 2020? 2020. Yes. Ito bago na. The Evoque. Oo. Gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. O mga kababayan, yung binanggit niya na automatic Range Rover na autobiography ay pumapalo po ng 15.49 million hanggang 25.99 million in the Philippines. Grabe mga kababayan, napakamahal. Ito yung sinasabi nila, Range Rover LWBSB. Grabe mga kababayan, napakulpit na mga... Ay, nalula po ako. Grabe mga presyo. Siyempre mga kababayan, mga high-end na sasakyan ito, talagang nabash po sila. Nabash sila sa social media, mga kababayan. Kasi nga po, sinabi ng mga netizen, pinagyabang po nila itong kanilang mga property na mga sasakyan at kwinento nila yung buhay nila. Pero, ito yung sinasabi na katas po ng DPWH, katas po ng pagiging kontraktor nila. Kasi nga po na i-issue sila dahil po sa mga flood control na issue
Nandito yung corruption, nandito yung mga pagnanakaw, lalo yung mga congressman. So, itong congressman at mga kontraktor, nagtuturuan ngayon kung sino ang didikdikin ng Senado. Dito po pumasok ang mga diskaya. Kaya si Vico Soto ng mayor, si Diskaya Sara kasi mga kababayan, lumaban ito sa Pasig na natalo ito. Na talagang in-interview po ni Corina Sanchez at allegedly po, kada airing po ng kanilang interview dito sa, yun ang sabi kaya nagkakaroon sila ng problema ni Corina at Vico Soto na binayaran daw, di umano, allegedly si Corina Sanchez ng 10 million kada air ng pag-interview dito sa Diskaya, mga kababayan. At dito mga kababayan, pumapalo din, allegedly si Julius Babaw, di umano, binayaran din daw ng 10 million. Yun po yung kumakalat po na mga chismis sa social media. Kaya ngayon si Vico Soto at si Corina Sanchez ng Bilyonaryo Channel, parang sinabihan niya si Vico Soto na yung kanyang sinabi sa social media na post niya ay isang libel na paninira dahil po dito sa credibility ng broadcaster na ito na talagang alam natin na batikan na si Corina Sanchez. Pag nasabihan mo ng nabayaran ng 10 million, syempre sasamang yung loob niya. So ngayon mga kababayan, nagkakaroon po ng labanan at mainitan na away between Vico Soto, Diskaya, and Corina Sanchez. Kaya ngayon si Julius Babaw, nadadamay dito mga kababayan kasi ang issue kasi doon, before the election, allegedly di ko alam kung anong buwan yung in-air nila kay Corina Sanchez, kaya nagkakaroon ng issue na bakit daw i-interviewin mo yung isang corrupt na politician tapos nagpapagamit ka tapos nababayaran ka pa. Yun po yung issue dito, mga kababayan. Yun po yung malaking pasabog ni Vico Soto sa kanyang post sa FB. Mamaya tingnan po natin. And then, Defender, nakita ko to sa Dubai. No? Oo. Nakita ko sa magazine, tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. Yan. Hinintay namin dumating yung long wheelbase. Kasi 3 rows siya. Usually yung Defender niya is the small compact one. Yes, ito yung mas malaking version. Yes. Oo. O yan mga kababayan, nakita nyo na po kung gaano kayaman ang mga Diskaya na natalong mayor ng Pasig City. Buti na lang, sabi ng mga netizen, hindi ito nanalo bilang mayor. Buti na lang si Vico Soto ang nanalo. Kasi alam natin at kilalang kilala si Vico Soto na hindi kurakot na mayor. Na yung kanyang pamamalakad ay good governance, mga kababayan. So, anong mga comment dito ng mga tao? Nako po, mga kababayan, na turn off na. Hindi na makita yung komento. Kasi mga kababayan, pag inopen nila itong comment section, talaga namang sangkaterba na bashing ang makukuha ni Julius Babaw dito. Ngayon po mga kababayan, puntahan natin itong si Corina Sanchez. Corina Sanchez. Ito po mga kababayan, check lang natin. Ito mga kababayan. So ito, mga kababayan, ako parang nawala na po 'yon. Ito po si Vico Soto, meron siyang pasabog dito mga kababayan. Meron siyang pasabog dito regarding dito sa mga Diskaya. So dito na lang sa FB natin kunin. Check po natin mga kababayan na pagtiyagaan po natin kasi mahalagang pag-usapan natin ito para mapagdugtong-dugtong natin yung mga kwento. Vico Soto, ito, Vico Soto, Corina Sanchez, mga kababayan, dito. I-check natin yung mga issue Naku po, ito. O mga kababayan, ito. Ito mga kababayan, ito yung sinasabi dito. Para makita nyo po. Ito, sinasabi,
detalye sa alitan ngayon ni Mayor Vico Soto at kampo ni Corina Sanchez dahil sa interview kay Diskaya. O eto mga kababayan, papakita ko lang sa inyo. Pakita ko sa inyo ha, saglit lang ha, pagtiyagaan nyo po ito. Corina Sanchez. Ito po, para mapagdugtong nyo mga kababayan kasi nga talagang ano po ito. Ito po mga kababayan. So ito po yung issue. Papakita ko lang sa inyo mga kababayan. Ito po siya. Ito yung nag-circulate po sa social media. Ito po. Matindi po ito ha mga kababayan ha. Kasi kung totoo ito, nakakahiya po dito sa part ni Corina Sanchez. Siyempre, batikan po ito at alam natin na veterana na ito. Ayan, Corina Sanchez, Camp Islam's Mayor Vico Soto, Islam Durus FB post. So, ibig sabihin mga kababayan, itinatanggi po ni Corina Sanchez yung bintang ni Vico Soto. Ito po mga kababayan yung sabi. Ang kampo ni Corina Sanchez na may buwelta sa maanghang na pahayag ni Pasig City Mayor Vico Soto, there is no such thing as a 10 million placement for an interview. It is irresponsible to even say such to say the least. As your malice is posted on Facebook and publicly besmirches the reputation of Miss Sanchez, this clearly contributes cyber libel. Ayan mga kababayan. So sinasabi dito mga kababayan, makakasuhan si Vico Soto ng cyber libel. Ito po kasi yung sinasabi ni Vico Soto na yung airing niya nabayaran ng 10 million. Allegedly, ganun din kay Julius Babaw. Grabe mga kababayan, no? Nakakalula itong mga grabe na talagang corruption, ano, mga kababayan. Kasi dito mga kababayan, kung isa kang broadcaster na kilala, tapos malalaman na isa kang nabayaran ng corrupt na politiko, para kasing nagagamit yung pangalan mo, isa ka rin sa accessories of the crime. Ito yung sinasabi ng mga netizens. Sa ngayon, sinabi ni Corina na slanderous, paninira, or cyber libel ito, mga kababayan. Sino ang nagsasabi ng totoo? Comment nyo po. So ngayon mga kababayan, ito yung mga comment. Ano sinasabi ng mga comment? Ito po, totoo naman yung mga banat ni Mayor Vico. Masakit lang ang pagkakasabi niya. Mga kababayan, totoo daw mga banat ni Vico Soto. Masakit lang yung pagkakasabi niya. Nako po mga kababayan, ito po. Nako, nasaan na? Nawala. Check natin. O ano pa sabi? Lesson of the story. Mga kababayan, sabi. Lesson of the story. Ayan mga kababayan, lesson of the story. Maybe next time, journalists, especially seasoned journalists or shows like this should be more cognizant or critical on anybody who will be interviewed. They have nothing to prove anymore, especially in this case, if payment is involved. Regardless of magazine or feature interview or investigative interview, the journalist should somehow help or aid the people who will be watching in the true sense of information. I saw the interview of Mr. Julius Babaw. This lavish lifestyle for he was red flag. Considering all factors considered like being contractor even before the Senate exposed. And understand where Mayor Vico Soto is coming from. He is really against corruption. Maybe because he knows these people, regardless of any reasons. The Filipino people should be made aware of the ugliness and levels of corruption. Not only in government, but wherever. We are blessed that we have people like Mayor Vico Soto, who is putting his life and career on the line. This is sparking conversations and helping Filipinos to be more critical and asking the hard question. The journalists and Mayor Vico should talk, and for sure, they will learn from this incident. O yan mga kababayan, mag-usap-usap na lang kasi yung pinanggagalingan ni Mayor Vico Soto, alam niya kasi ang mga taong ito na talagang corrupt mga kababayan. Isipin nyo, nasa DPWH yung mama naging bilyonaryo. May 40 na sasakyan na milyones. Ang halaga mga kababayan, 17 million ang pinakamahal.
Tapos parang mall ang bahay. O kita nyo mga kababayan, hindi nyo masisisi si Vico Soto dito kasi. Yan yung masasabi. O ito pa mga kababayan. As the saying goes, kung sino pumutak siyang umitlog, yun na. Yung manok. Guilty your honor. Nako po, sabi ni Cheng. Well, advertiser naman talaga ni Babaw si Diskaya nung eleksyon. If you go back some of Babaw's YouTube content during the elections, andun yung campaign video ni Diskaya on every single video, kaya I'm sure may pera involved. Yan mga kababayan. So, pati daw pala nung campaign period, yung mga campaign materials, yung pag-promote ng pangalan ni Diskaya, ni Sara, ng tumatakbong mayor, nandun sa video ni Julius Babaw. So, ibig sabihin, allegedly, may 10 million na kada air. Grabe mga kababayan, 10 million. Grabe, kumikinang ng pera. Napakalupit. O ano pa mga kababayan? Ayan na, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan kung anong kulay meron kayo. Salamat kay Mayor Vico Soto. Gabayan ni Lord ang prayer namin sa iyo, nabigyan ka pa ng kalakasan ni Lord at kaalaman ng gagamitin mo para sa kaayusan ng iyong nasasakupan at para sa taong bayan ng mga Pilipino. Your Honor, undoubtedly guilty to the bones. Grabe, mga kababayan. So, ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Sa isyong ito. Kayo na ang humusga dito. Anong masasabi nyo dito? Yan detalye sa alitan ngayon ni Mayor Vico Soto at kampo ni Corrido Sanchez dahil sa interview kay Diskaya. Mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi ngayon. Ito si The Wonders Philippines. Sana dito sa pagkakataong ito, Senator Marcoleta, mapatawag itong mga Diskaya. Gisain nyo. Paano sila nagkaroon ng ganyang karaming pera at paano sila gumawa ng project. Diba napakarami mga involved na ghost project, substandard, nawasak ang mga flood control, binaha ang buong Pilipinas. Sila Diskaya, si Sara Diskaya, sila po ang number 1 na top contractor ng DPWH sa buong Pilipinas, mga kababayan. Kasama nila Martin Romualdez, Saldico, at ilang mga congressman na humahawak pa ng mga project ng gobyerno. Kaya mga kababayan, salamat po sa inyo. Ako si The Wonders Philippines. Kung nagustuhan nyo po, pa-like and share, pa-subscribe ang ating YouTube channel. Mabuhay po mga kababayan. Mag-react po kayo. Kayo naman ang binibigyan ko ng pagkakataon. Mag-react po kayo. Mag-comment kayo. Ano masasabi nyo dito kay Mayor Vico, kay Julius Babaw, kay Corina Sanchez, lalong-lalo dito sa involved na si Diskaya, na isang kontraktor ng DPWH. Yumaman sila dahil dito, mga kababayan. Hindi sila yumaman kung walang DPWH. Ang DPWH sa involved sa korupsyon, sa mga kontraktor na substandard ang gawa. Kaya mga kababayan, kayo na pong bahala. Maraming salamat po sa inyong lahat.